So, si Ibrahim Palomares, okay? Tama, Ustad. Ito ay graduate ng Management and Accounting. Saan? Kaparalan? Sa Manila, Ustad. Sa Manila. Taga Manila ka pala? Ano lang, naligaw. Buti hindi ka membro sa mga waray-waray gan. Ay, hindi. Bisaya gang kami. Bisaya, Bulano ka eh. Oo. Okay, ito ay taga Dugo ni Daguhoy. Bohol, dugo ni Daguhoy. Kailan sa Republic of Bohol, doon po siya galing. Okay? Syukran, Sheikh. Hello. Hello, guys. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi karim. Wala alihi wasabbihi ajmain abad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ako'y nagpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala for the second time. Nandito na po ako upang magbigay sa inyo ng isang paksa na dapat nating talakayin. Bago ako pumunta sa paksa na aking talakayin, ako'y bumabati sa ating mga kapatid natin, mahal nating mga kapatid na mga Kristiyano. Naway ang kapayapaan ay sumasa inyo. At ako'y I pray to Allah subhanahu wa ta'ala na sa oras na ito, tayo ay kanyang pag-iingatan. That Allah will give us enlightenment in our minds. That Allah will grant us the strength, the power, and Allah will forgive us today. Mga kapatid, bago ako dumako sa aking paksa, that Islam is the true religion of God. Na ang Islam sa Tagalog ay isang reliyon na binigay ng Diyos na dakilang tagapaglikha. Walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, sa mundong ito, maraming mga relihiyon ngayon ang lumulutang. Pangalanan ko sila, mayroong Buddhism, mayroong Hinduism, mayroong tinatawag na Judaism, mayroong tinatawag na Marxism, mayroong Confucianism, Taoism, etc. at iba pa. Pero ang isa sa pinakamalaking relihiyon ngayon sa mundong ito, kundi ang tinatawag na Christianity. Christian. Bago ako dumako sa Christianity, ipaliwanag ko lang kunti bakit itong mga relihiyon na ito ay nandito ngayon sa mundo na ito. Saan ito nanggagaling? Katulad unang binanggit ko sa inyo mga kapatid, mga mahal kong mga Kristiyano, o aking mga kapatid sa Islam, sa lingid na inyong kalaman. Halimbawa, itong Buddhism, saan ba ito nanggagaling? Ay ito'y nanggaling sa isang mangaral na si Gautama Buddha. At ngayon, ang panampalatayang Buddhism ay doon nanggaling at sinasamba na nila ang kanilang pinuno. Katulad din sa Hinduism, ay ito'y nanggaling sa isang mga Hindus. Katulad din sa Judaism, ay ito'y nanggaling sa isang tribo sa Israel, kung saan isa siya sa mga anak ni Jacob, isang propeta o si Jacob. Mayroon ding nanggaling sa mga filosofiya katulad ng Marxism, galing kay Karl Marxism. At marami pang iba. Mga kapatid, pupunta po ako sa Kristyanismo dahil ito ang isa sa pinakamalaking relihiyon ngayon sa mundo. Hindi na ako lalayo, pupuntahan natin ang Pilipinas at yun ang ating pag-usapan. Alam po ninyo, hindi lang yung kalaman na sa Pilipinas ay mayroong 20 to 25,000 na mga sikta ngayon na nagtuturo ng Biblia
na sila ay tinatawag na mga Kristyanismo. Alam po ninyo, ang Kristyanismo ay maraming mga sikta ito. Kasi ang ibig sabihin ng Kristyanismo, sila yung mga sumusunod kay Kristo. Kaya ang ibig sabihin ng Christian, the followers of Christ. Mayroong dalawang salita na dinudugtong. Christ, meaning Kristo sa Greek, ibig sabihin the anointed one or the Messiah. At mayroong isang word na iyan, ibig sabihin followers. Kung kayo ay mga fan sa mga artista, maaaring sabihin din natin katulad ng Vilmanians, katulad ng Nuranians. Sila ay tinatawag na mga fanatics. Ganon din ang Kristyanismo ngayon sa Pilipinas. Mga kapatid, bakit naglilipana, naglalabasan ko itong mga sekta na ito? Dahil sabi nila, sila ay nagtuturo ng katotohanan. Sabi nila, ang kanilang tinuturo ay salita ng Diyos. Sabi nila, sila ay ang totoong relihiyon. Mga manahal-mahal kong kapatid, ganon din ang Islam. Ang Islam, nagkiklaim din siya na siya ay isang totoong relihiyon na binigay ng Diyos. Anong basihan? Ano ang batayan? Bakit ang Islam na nagkiklaim na ito ay salita ng Diyos, ito ang tamang relihiyon? Ano ba ang batayan? Kapatid, bago ako dumako sa Islam, napapatunayan ko sa inyo na ang Islam ay totoong relihiyon ng Diyos. Gusto ko muna ipapaliwanag sa inyo kung ano ang Islam. Alam ko maraming mga bago dito na hindi nila alam hindi nila kanilang kaalaman na sila ay nagtatrabaho dito sa Qatar, na hindi nila alam na itong bansa na ito ay isang Islam o isang Islamic religion. Kaya gusto ko ipaliwanag sa inyo kung ang ibig sabihin ng Islam. Simple lang mga kapatid, ang ibig sabihin ng Islam sa salitang kapayapaan. Sa Bisaya, kalinaw. Hindi nyo alam kapatid ng Islam, isa sa mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, included in the 99 attribute names of Allah, ang Islam na kapayapaan. Pero ang tunay ng pangalan ng dakilang tagapaglikha ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ano naman tong Muslim? Dahil maraming na-misunderstood kung anong ibig sabihin ng Muslim. Mga mahal kong mga kapatid, lalo na mga Kristiyano, para hindi nila ma-misunderstood kung anong ibig sabihin ng Muslim. Ang isang Muslim ay isang tao. Isang tao na sumusuko, sumusunod, nanampalataya o sumusunod sa kalooban, tumalima sa kalooban ng dakilang tagapaglikha, kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lingid na inyong kalaman din mga kapatid na maraming ding nilikha ang Allah na matatawag nating Muslim. Magbigay ako ng sample sa inyo mga kapatid kung ano ibig sabihin ng Muslim din in the broad understanding. Mga mahal kong mga Kristiyano, nakikita ba ninyo ang kalawakan, the universe which is created by God? Diyan makikita natin, ano ang makikita natin diyan? May mga planets na umiikot, may araw, may stars, kung ano kayong natawag na heavenly bodies na makita natin according to science, na ito din lahat ay mababasa din natin sa Quran. Ang bawat planeta, halimbawa ang planeta nating Earth o ang sanlibutan, bakit natin siya matawag na Muslim? Dahil siya mayroong tinatawag na access. Mayroon siyang iniikutan na daan para hindi siya hindi siya mabangga o ano ang mangyayari. Kasi kung mangyayari yan, lahat tayo ay mamamatay. So isa din yun na tinatawag ng mga na Muslim.
itong mga bagay na ito. Siguro mga kapatid, aking mga minamahal, ay naintindihan ninyo ang ibig sabihin ng Islam at Muslim. Ako'y dadako naman sa aking paksa. Ang Islam ba ay totoong reliyon na binigay ng Allah o ng Diyos? Mga kapatid, magbigay na ako ng 3 argumento sa inyo o 3 batayan upang mapapatunayan ko sa inyo ng Islam ay ang totoong reliyon ng Diyos. Una, ang tinatawag na divine origin or divine claim. Ang ibig sabihin, itong reliyon ba na Islam ay ito ba ay kiniklaim, inaangkin ng Diyos? Yun ang unang dapat batayan na ating malalaman, mga kapatid. Dahil sa Quran nagsasabi ang Allah subhanahu wa ta'ala, Inna diina indalahil Islam. Ang ibig sabihin sa malapit na Tagalog, katotohanan, ang reliyon na tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang Islam. Mga kapatid, parang masakit yata sa mga Christian sa hindi nampalataya sa Islam. Isipin po ninyo, ang Allah mismo nagsasabi na ang kanyang tatanggapin lamang ang relihiyong Islam at walang ng iba. At mayroon pang isang sura na sasabi, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sinuman ang maghanap ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi kailanman tatanggapin sa kanya, at sa kabilang buhay siya ay isa sa mga talunan. It's very sad to see, mga kapatid. Bakit ang Islam ang pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng dakilang Diyos tagapaglikha? Nung unang sinabi ko sa inyo, nung pinapaliwanag ko sa iyong Islam at ang mga Muslim, dahil yun lang, noon pa mula kay Adan hanggang sa pinakahuli-huli ang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam ang kanilang mga reliyon. Tingnan po natin, on the other hand, sa panampalatayang Kristyanismo, mismo si Kristo sallallahu alaihi wasallam na nagsasabi din sa kanya sa Injil, dahil alam po natin na mga Kristiyano sila naniwala na si Kristo ay Diyos sa kanila at anak ng Diyos. Si Kristo nagsasabi sa kanyang Injil, nanggaling mismo sa kanyang bibig, at ito'y nakasulat at ganito ang kanyang sinabi. Ito ang buhay na walang hanggan, na makilala ang tunay at nag-iisang Diyos, at ako ang kanyang sinugo. So sa makatuwid, mga kapatid, mayroon palang kinikilala si Kristo na Diyos. Sinong Diyos ba ito? Ito ang Diyos ng mga Muslim na si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pangalawang batayan na ibigay ko sa inyo, nagpapatunay na ang Islam ay isang totoong relihiyon at binigay ng Diyos sa sangkatauhan. Pangalawa, na ang salita ng Diyos ay walang pagdududa, walang contradiction, walang doubts, walang pag-alinlangan, at ito din nakasulat sa Quran. At ito mababasa natin sa Quran. Ustad, mayroon ka bang ano? Ay, ito, okay na. Ito po nakasulat sa Quran. Ito ang aklat o ang Quran na tinatawag ang panampalataya ng mga Muslim
na walang pag-alinlangan. No doubts, ang tunay na patnubay sa mga may pangangamba sa Allah. So ang ibig sabihin kapatid, ang Quran, ito yung kapayagan na binigay ng Diyos sa sangkatauhan na walang pagdududa, walang pag-alinlangan kung ikaw ay natakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito ay nagpapatunay na ang kasulatan sa Quran na pinawalaan ng mga Muslim ay walang doubts, walang pag-alinlangan. Pero tingnan natin mga kapatid, sa Kristyanismo ang tinatawag nilang Biblia, na kahit ang mga scholars nagsasabi na maraming kamalian sa Biblia, maraming mga pagbabago, dagdag, bawas, forgery, kung ano pa man ang klaseng ginagawa nila. Parang may commissioner nung araw na binabawasan nila at dinagdagan ang Biblia. Mga kapatid, ang huling batayan na bibigay ko sa inyo, dapat ang isang relihiyon ay maging universal. Hindi lang dito sa isang lugar, subalit ito kahit sa ibang tugatog ng mundo o saan mang lilim ng mundo ay matatagpuan natin ang relihiyon na ito. Saang lugar, nandoon siya. Kaya ito ay universal at madali lang tanggapin ng mga tao dahil kanilang naintindihan. Kahit ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya isang kaulang sugo at sinugo siya hindi lang sa isang lugar. Nakatulad ng ibang mga propeta na sinusugo sa bawat bayan o bawat lugar kung saan sila pinapadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay sinusugo sa lahat ng sangkatauhan. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the warmer and mercy to all creation or to all humankind. Kaya mga kapatid, kailangan isang relihiyon, hindi lang sa isang lugar. Katulad sa Judaism, na doon lamang nating makikita sa lugar ng Israel. Na doon nang gagaling sa isang tribu o anak ni Jacob noong panahon na yon. Kaya mga kapatid, itong Islam ay hindi lang sa isang lugar, kundi hindi sa buong mundo. At hindi lang inyong kalaman sa bagong stats ngayon that Islam is the fastest growing religion in the world. At ito din nasusulat din sa Quran. Na sinasabi sa Quran that God sent a prophet, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bringing the guidance and bringing the religion of truth, which is Islam. And Allah subhanahu wa ta'ala is enough, is the witness. He will prevail all the religion of this world. Kaya ngayon mga kapatid, unti-unti ngayon makikita natin na ang Islam ay lalong lumalaki. Hindi lingid sa inyong kalaman na ang population ngayon ng Islam sa buong mundo ay umabot na ngayon ng 2 billion. Pangalawa lang lamang ngayon ang Kristyanismo. Noong araw, number 1 ang Kristyanismo, 2 billion mahigit. Ngayon, bumaligtad ng panahon, ang Islam ngayon ang nangunguna. Alhamdulillah. Subhanahu wa ta'ala. Mga minahal kong mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo na pag-aaralan ninyo ang Islam, sarisikin ninyo, dahil dito sa loob ng Quran, dito nyo matatagpuan ang katotohanan, dito nyo matatagpuan ang mga kabutihan, dalisayan, lahat ng mga batas dito makikita nyo sa Quran. At ang katotohanan, dito makita ang buhay na walang hanggan. Maraming salamat po kapatid, at dito na lang ako. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At kung mayroon po kayong mga katanungan sa ating mga kapatid na mga Christian, pwede po kayong magtanong. At sa abot ng aming makakaya, at aming sasagutin. Alhamdulillah. Maraming salamat Sir Ibrahim. Huwag ka munang alis Sorry. kasi mayroong mga katanungan brother natin dito. Inom na akong tubig eh. So, diba, pumupula na siya ata. Mayroon pa. Itong baterya, no? Okay pa siguro ito. Bakit ngayon ko na nakita? Okay. Pumupula na rin yan? Sandali. Ikan muna, sandali ha. Pumupula. Isang lugar kung hindi sa lahat ng sulok ng daigdig. Satisfied mo kayo kapatid? Nang ibig sabihin, kung nandun sa lahat ng sulok na lugar, tama ang reliyon, tama din pala ang Romano Katoliko. Ha? Dahil sa ang sulok ngayon, sa mundo, may mga Romano Katoliko. Saudi Arabia, mayroon. Okay. Sa Qatar, mayroon. Kung sabihin natin kung saan mayroong reliyon, ay tama yan. Pati Romano sa Badista. Okay. Tama din pala. Dahil kahit saan, mayroon sa Badista. Sagutin ko sa tanong mo. Pumasok siya doon sa number 3 pero hindi siya pumasok sa number 1 at saka number 2. Ano po yung number 2? Number 2, yung salita. Maraming contradiction ang Biblia na ginagamit nila. Oo. So wala na sa original na text. Yan ay malaking pag-alinlangan sa ating pananampalataya. Yung una, yung kiniklaim ng Diyos. Kung sabihin mo na yun ang batayan, maraming contradiction, sabi mo lang yan. At sabihin naman, sa iyo lang yan, paniniwala, dahil Muslim ka eh. Pero sa aming Kristiyano, walang contradiction ng Biblia. Sa Kristyanismo, marami pong contradiction. Hindi lang isa nagsasabi, mga scholars pa. Sa harap sa preface pa lang ng King James Version, may depekto na. Preface, hindi preface ng King James Version. May depekto na. Preface ng Revised Standard Version. Okay? In 1971. 1971, Okay? 1611 yung ano. So, yun ang basihan. Una, ang relihiyon ng mga Christianity, hindi naman yun basihan talaga nila ang Biblia. Dahil ang basihan, si Kristo, hindi Biblia. Ustad, kung ang bisaya na si Kristo, lalong mali. Dahil ang paniwala nila kay Kristo ay isang Diyos at anak ng Diyos. Mismo si Kristo, sinabi ko kanina, mismo si Kristo nagsasabi doon sa kanyang Injil, na mumutawi sa kanyang labi sa John 17:3. Na sinasabi niya doon, if you have eternal life, you should know the true and only God, and only the prophet sent by God. Sasabihin naman nila, hindi naman talaga kami naniniwala na si Kristo ang Diyos. Ang Ama ang Diyos, hindi si Kristo. Nagkatawang tao lang siya. Pero ang Diyos talaga, ang Diyos Ama. Ano naman? Ang gulo ng panampalataya nila, Ustad, ano? May Diyos Ama, may Diyos Anak, may Diyos Espiritu Santo. Subalit, doon sa Old Testament, nakakatakot-takot ng mga verse ko doon. Pagbigay na ako ng isa sa Exodus 20, 1-5. Ang sabi ng Diyos doon, I am the God, the Lord that God you are going to worship, nothing else. Don't make any graven images in the earth, down in the sea or in the earth. I am a jealous God. Sa aming Diyos na Ama, Diyos ng Espiritu Santo, Diyos Anak, kayo ang naguguluhan dahil hindi kayo Kristiyano. Kami walang gulo sa amin. Hindi kami naguguluhan. Kayo ang naguguluhan dahil hindi kayo Kristiyano. Muslim kayo. So sabihin mo isa lang ang Diyos, talaga namang isa lang ang Diyos. Wala namang Kristiyano nagsabi, tatlo ang Diyos, wala. Ano, parang Nescafe o parang itlog? 3 in 1? Kasi sa ating panampalataya sa mga Muslim, no? Ay atin na isang Diyos lang, monotheism, wala ng iba. Kaya itong kapanahonan ni Kristo nung siya ay nawala sa mundo, marami pa rin sumusunod sa kanya doon na tinatawag ng mga unitary or believers in monotheism. After that one, lumalabas na yung Trinidad. In the Council of Nicaea in 300 AD, in the time of Emperor Constantinople, doon nagkaroon ng official na Trinity. So ito ay gawa ng tao lang. Una, hindi po kami naniwala ng Trinity. Hindi po tinuturo sa amin na Trinity o Trinidad.
tatlo ang Diyos. Sa amin, tatlo ang persona. Pero isa lang ang Diyos. So kung nalilituhan kayo dahil mga Muslim kayo eh. Kami Kristiyano, hindi kami nalilituhan. O, magbigay ako ng sample sa inyo. Tatlo. Okay? Ikaw, Ama. Ako, Anak. Espiritu Santo. Sabi mo, one. Paano pagsamahin yung tatlo sa isa? Kung mamamatay yung Ama, di patay lahat. Kung pinapako si Kristo, napako din pala ang ano. Kasi isa lang eh, sabi mo eh. Ang Diyos, walang imposible sa Panginoon, magagawa niya lahat. Namatay yun, yung pagkatao ni Kristo, yung pagka-Diyos hindi namatay. So, walang imposible sa Diyos. Pwede niya iwanan yung katawan niya, yun ang namatay. Pero yung pagka-Diyos niya hindi namatay. Ustad, kumukontra pa rin sa Old Testament kung Biblia ang pag-usapan natin dahil wala nakakita sa Diyos kung anong itsura niya. Ang Diyos ay hindi maging tao sa Job. Kaya kung pinganak ka isang babae, ikaw ay marumi, hindi pwede ang Diyos. Hindi siya maging tao, hindi magalan. Sabi ni Jesucristo, ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. So, nakakita sa akin, nakakita sa Ama, may nakakita sa Diyos. At saka yung tao, nilikha sa wangis ng Diyos. Wangis ng Diyos, doon sa Genesis 1:28, ay hindi po totoo yun. Na wangis ng Diyos. Ibig sabihin pala, ang Diyos mo ay tao. Kung mahaba ang balbas, nakita kita Ama, mahabang balbas. Kung nakita mo kung anak may balbas, is lalo yung Ama, mahabang balbas. Yung sabi sa Biblia, wala nakakita sa Diyos. Kahit propeta, wala nakakita. Paano masabihin na siya ay may anak? O siya ay nakakatawan ng tao na wala nakakita sa kanya? Hindi naman ako nagsabi nga ang Diyos ay may anak, ang Biblia eh. Sinabi John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Hindi ako nagsabi niyan. Nasulat sa Biblia. Ustad, ang totoo dun sa Biblia, yung pamuso ng Biblia na John 3:16, ini-insert na po sa Biblia, sabi ng mga scholars. Ini-insert. Ano Wala po sa ang katibayan na yung anak ng Diyos, John 3:16, anak, ay ini-insert? Bakit? May original ba kayo na walang insertion? Actually, Ustad, ang mga scholars nagsasabi niyan sa kanilang, there are 32 scholars, no? Supported by 51 denomination na nagsasabi na ang Biblia talaga ay talamak, ay talagang nakukurap. Kasama na yun, yung three witness in heaven, the Father, the Son, the Father, the Son, the Spirit are one. Ini-insert, naging footnotes pa ngayon eh. Sabi mo maraming mga scholars na nagsabi, insert, maraming ini-insert, binabago. Marami. Magbigay ka lang ng dalawa. Yung Mark 16:16, Ustad. Scholar. Hindi ko, nabasa ko lang scholar, pero hindi ko nabang yung pangalan. Okay. Nabasa ko lang. Pero So walang, nasabi mong marami, pero kahit dalawa, wala kang mabibigay. walang binibigay. Baka mag-Kristiyano ka na ngayon sa akin, susunod ka na. Ha? Sabi mo marami, pero isa, dalawa, tatlo lang, eh wala kang mabibigay. Isa na lang. Pangyoon lang din ka, taga-buhol man ka dyan. Pangyoon lang, isa lang ang scholar. Sabi mo ka kanina, marami. Isa na lang. Oo, kurego ko yung taga-budjol. Isa na lang, sinong scholar? Oo, magpatabang-tabang na nila niya. Mga brother, sino ba magtanong dyan, ha? Iparelax muna natin si brother. Relax muna, ha? Okay. So, ganyan. Okay. At least na sama si brother, oh. Okay. Sino pang magtanong dyan? Ha? Ikaw, Reverend, magsalita naman ka mamaya? Okay. Ikaw lang, logos na makakontingog yun. Sino magtanong dito? Mag-isip ka, mutawa, baka maging born again ka balik, ha? Okay, so i-research mo yan. Sino yung mga scholars? Kasi mahirap, nagsasabi kayo marami, hindi, kahit dalawa, hindi kayo makabigay. Okay, sino ba? O, sino? Sino magtanong?